Ay, diyan pala kayo. Sorry, napahawak tuloy ako sa aking chin. Ngayon, turuan ko kayo mag-assemble ng AMD desktop computer. Doon sa mga nagtatanong, yung episode 1, 3, saka episode, ewan ko ba yun kung anong episode yun. Yun po yung pag-assemble ko nung Intel desktop PC. Doon sa pamangkin ko po na si Kuya Harvey. Shoutout po kay Kuya Harvey. So ngayon, AMD naman po tayo, mga kadads. Ito yung a-assemble natin. AMD Ryzen 7 o Ryzen 3700X. Ito po yon. Ito yung processor, yung counterpart ni Intel. Ang counterpart nito ay Intel Core i7. So, si AMD, meron silang series na Ryzen 3. Ang katapat po nun, si Intel Core i3. Meron naman pong si Intel na i5. Ang katapat nun kay AMD, Ryzen 5. At si Ryzen 7, ang katapat ni kay Intel ay Intel i7. So, maliwanag po tayo doon. Ito po yung utak ng computer. Ito po yung processor o yung CPU kung tawagin. Magkano po ito? Ito po ay umaabot ng 19,000. Processor pa lang po. Depende po sa store. Kung medyo mura, medyo mahal. Pero nakuha ko po ito kahapon sa Vilman Computers. So, binigyan ako ng presyo na 18,500. Okay. Discount na 500. Shoutout kay Vilman Computers. Okay? So, si AMD, hindi nyo pwedeng gamitin sa motherboard ni Intel. Ganon din si Intel processor, hindi nyo rin po pwedeng gamitin pang AMD motherboard. So, kung ang processor nyo ay AMD, dapat ang motherboard nyo ay pang AMD rin. Ito po yung motherboard na nabili po namin. Asus TUF o TUF B450M-Pro. Gaming motherboard po yan. Magkano po ito? Mura lang po. 6,000 pesos. Ganito yung motherboard na recommended ko sa inyo, mga kadads. Sulit na yung value dito kasi maganda to. Bukod sa matibay, marami siyang features na wala yung mga entry level. Ito po yung itsura ng AMD base motherboard. So, napansin nyo, may gloves ako kasi ayoko mas static yung ating a-assemble na computer. Hanggat maaari, hahawakan ko lang po ng aking gloves. Okay? Ito po yung kanyang microprocessor socket. Iba po yan. Kapag nag-research po kayo kay internet o kay Google, iba yung socket ni AMD at iba rin yung kay Intel. Magkaiba po siya ng design. Okay, napakamahal niya. 6,000. Dito pa lang, almost 19,000. Ano pa yung kulang? Wala pa tayong RAM. Wala pa tayong memory. Okay, ito naman yung RAM na tinatawag o random access memory. Nilalagay po ito sa motherboard, memory slot dito po. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng apat. Ang magandang combination niyan po ay isa, dalawa, or apat. Kapag gaming motherboard, apat yung kanyang memory slot. Pag entry level, dalawa lang po. Pero walang isa. Usually, dalawa at saka apat lang po yung available. Bali, dalawa po itong 8 GB na RAM. Baliktad. 8 GB na RAM, dalawang 8. So, 8 plus 8, 16. Tapos, hindi pa yan kumpleto. Kakailanganin nyo pa ng M.2 storage. Ito po yung special drive
na nagko-contain ng ating operating system at dyan din po tayo nag-i-install ng application. Hindi po tayo gumagamit ng cable po doon kasi naka-directly attached po yun sa motherboard. Meron po yan tinatawag na M.2 connector o slot na nandito po. Pwede nyo po siyang gawin dalawang M.2 magkabila. O, bakit dalawa yung M.2 na gagamitin? Bakit hindi na lang isa? Kasi po, may kinalaman po yun sa pag-create o pag-protect ng ating boot drive o yung M.2. Kapag dalawa yon, kung ano yung laman ng isa, kinokopya niya simultaneous. Kung tawagin po yon ay RAID. O yung tinatawag natin na, nakalimutan ko na, mamaya. Pag sinabing RAID, ganito po yun. Okay, sorry guys mga kadas, nag-google pa ako. So, nakalimutan ko yung ibig sabihin ng RAID. Lagot ako kay boss. Ito po yun pag sinabing RAID, ito po yung tinatawag na Redundant Array of Independent Disk or Drives. So, meaning to say, ang disk natin, pwede nating maglagay dito ng drives. Hindi lang isa, dalawa. Usually, dalawa lang ang pwede niyang tanggapin. At kung ano yung laman ng isa, yung laman ng number 1, yun ang laman din ng number 2. So, magkatugma sila. Kung ano yung laman ng isa, yun din ang laman ng isa. Kung tawagin yon, naka-mirror. Kaya kung haharap kayo sa salamin, makita nyo yung itsura nyo, kung gwapo ba kayo, maganda kayo, o tama lang, ganun ang pagkaka-itsura nyo. Ganun ang pagkaka-analogy natin sa tinatawag natin na RAID 1 or mirrored. RAID 1 or mirrored. Malinaw po tayo doon. So, kaya meron tayong dalawang M.2 slot dito. Yung isa at yung pangalawa, kung dalawa kakabit nyo, masira yung isa, meron pa siyang kopya. Hindi siya basta-basta masisira. Palitan nyo lang yung sirang M.2 and presto, mag-auto-recover na yon. Kung ano yung laman ng data nyo sa drive na buo, kokopyahin nyo yung bagong content. Walang mabubura, walang masisira. Totally okay na okay siya. Okay? Ganun po yung mangyayari kapag naka-RAID po yung ating M.2. May nagtanong sa akin, bakit kailangan pang naka-RAID? Ba't di na lang isa na lang? Okay, isang good question yon. Kasi may mga certain scenario na hindi naman natin expected na mangyayari. Like, nagkaroon ng power incident, may part na nasira sa computer, may power fluctuation, nagkakos po yun talaga ng data corruption. So, para maiwasan yung data corruption, ginawa ng manufacturer ng motherboard, nag-design na sila ng advance. Kaya nila nilagyan ng dalawang M.2 para mag-serve yon as data protection sakaling masira yung isang drive. Parang sinabi mo, meron akong sasakyan, ang dala kong gulong ay 5. Bakit? Yung 4 na gulong nakakabit sa sasakyan ko. At yung isang gulong nakalagay sa ating spare tire container o sa likod ng kotse. Sakaling nabutasan ka ng gulong sa kalsada habang nagmamaneho ka. So, meron kang pamalit na gulong. Hindi ka matatakot na mag-travel na wala kang spare tire. So, ganun yun. So, maliwanag na tayo dyan. Okay? So, sa mga ibang nagtanong, kung meron kayong dalang pera, sakto lang pamasahin nyo, papunta at pauwi, wala kayong extra pera, mahirap yun. Mamaya, meron kayong kaibigan na nagpalibre. Nilibre nyo. Pagka-libre nyo, wala na pala kayong pamasahe pauwi. Ganun lang yun. Okay? Okay, malinaw tayo dyan. At ito po yun. Yung tinatawag natin na M.2, hindi po to sponsor ni Samsung. Wala pong nag-sponsor nito. Lahat po nito ay binili po ng ating minamahal na customer. A-assemblein po natin yan. Turuan ko po kayo mag-assemble. Si Samsung, ito yung pinakamabilis sa lahat na M.2 SSD sa market. Siya yung mabilis kasi siya. Mas mabilis siya kay Intel, kay Western Digital,
kay Kingston. Kung bibili kayo ng M.2, gusto nyo mabilis, piliin nyo to si Evo 970 o si 970 Evo plus NVMe M.2. Yung sinasabing NVMe, bahala na po ay mag-research niyan kung ano ibig sabihin. Ibig sabihin po nun is non-volatile memory express. Yung M.2 is yun yung kanyang category. Okay? Maliwanag po tayo dyan. So, ang mangyari, ito yung board. Nakakabit sa kanya yung M.2 dito. Dito po. At ito po, yung memory. Nakakabit naman po dito sa memory slot. At yung processor, dito po, nakakabit sa processor. So, bali ilang components na po yan? 4 na components. Processor, motherboard, memory, o yung RAM, at yung M.2. Kaya, mahal po ngayon magpa-assemble ng computer. Lalo na kung gaming type ang inyong gusto. Okay. Ang susunod naman, ang pangalawang storage container natin, yung ating spindle drive o yung mechanical drive. Pag sinabing mechanical drive, ito yung conventional drive na gumagamit ng, sorry, maingay yung si Chicken Joy. Maingay yung manok. Tensya na guys. Ito yung spindle drive o yung mechanical drive. Dati, dito nakalagay lahat yung ating operating system o yung Windows, yung application kagaya ng Microsoft Office, Word, Excel. Ngayon, pinaghiwalay na natin siya ng lalagyan. Gagamitin lang natin to pang storage ng ating mga hindi gaano accessible na data. Kagaya ng mga downloadable datas natin, dina-download natin, o mga downloads, mga documents natin, ano pa, yung mga movies, music, pwede nyo din ilagay. Kasi mabagal yung kanyang access time nito. Hindi katulad ni M.2, ito po. Ito ay 10 times faster yata o 15 times faster compare dito. Dati, yung SSD, 5 times faster. Pero itong si Evo, ang bilis niya is 15 times faster. Okay? Maliwanag po tayo dyan. Or, kung bibili kayo ng Kingston o mga ordinary SSD drive, 3 times faster to sa kanila. Ito na yung pinakamabilis sa lahat. Ang bilis nga pala niyan, mga kadads, gumagamit tayo ng IOPS. Okay, yung IOPS yun ng input-output processing cycle niya o processing system. Mas mataas ang IOPS ng M.2, mas mabilis siyang gamitin. Okay. Medyo technical pero isipin nyo na lang, parang kotse yan. Yung isang kotse tumatakbo ng 50 km per hour at yung pangalawang kotse ay tumatakbo ng 100 km per hour at yung pangatlong kotse tumatakbo siya ng 150 km per hour. Isipin nyo lang, parang sasakyan yan, parang kotse. Okay? Paliwanag po tayo dyan. At hindi pwedeng mawala ang inyong power supply. Kung walang power, walang computer. Hindi mag-ooperate po yung pag walang power. Kasi ang trabaho nito, mga kadads, kino-convert niya yung AC power o yung galing sa inyong outlet o convenience outlet ng inyong bahay, i-convert niya into useful current like direct current. Kasi direct current lang po o yung kuryente na nagagaling mismo sa baterya, yun ang example po ng direct current. Yun lang po kasi ang useful current o electricity na kayang i-consume ng inyong mga computer components at mga peripherals. Kagaya ng memory, hard drive, motherboard. Hindi po tumatanggap ang ating computer ng AC. Okay, maliwanag po tayo dyan. Okay,
Isa pang kailangan nyo, kapag inyong kuryente sa bahay o sa inyong office ay unstable o laging nagpa-fluctuate or merong kayong malapit na establishment na may mga high-powered motors o mga factory o basta nagko-consume ng mataas na kuryente at yung kuryente nyo minsan napapansin nyo patay-sindi o minsan humihina, lumalakas, kailangan nyo mag-install o magdagdag ng UPS. Ito po yun. Hindi po ito sponsor ng APC. May manok uli po tayo. Asensya na po. Ang trabaho ni UPS or tinatawag natin na uninterruptible power supply i-sustain yung normal power regulation o i-regulate yung power at pag magkaroon ng brownout or any fluctuation na doon sa tinatawag natin na operating power bumaba o tumaas, kinokorek po niya yon. At kung sakaling mawalan po ng power, panandalian, meron po siyang sapat na energy galing sa kanyang battery para supplyan yung ilang minutong downtime. Pag sinabing downtime, nawalan, halimbawa ng, ang kulit ni Chicken Joy, nawalan ng kuryente 1 minute. So, meron pa kayong time para makapag-save ng inyong work. O ba, meron kayong tinatype na document, hindi nyo natapos, nag-brown out. Yung UPS ang bahalang mag-supply sa inyo ng backup power within 2 to 5 minutes. Depende po yan kung yung UPS nyo po ay malaki or maliit. Hindi lahat po na UPS ay kaya mag-sustain ng 5 o ng 2 to 5 minutes na power. May ibang UPS na mas malaki, kaya niya mag-sustain ng 10 minutes. Meron namang iba, pang mga data center o mga pang server grade na UPS, kaya niya mag-sustain up to 30 minutes. Depende po yon sa dami ng nakakabit sa kanyang load. Kung computer lang naman, tama na po yung 2 minutes, 3 minutes hanggang 5 minutes para makapag-save po kayo ng inyong data. Okay, maliwanag po tayo doon. Okay, guys, kung meron kayong tanong, mga kadads, may tanong kayo, palagay na lang po doon sa comment box. At sasagutin po natin yan. Sumasabay talaga si Chicken Joy. Sensya na. Okay. So, ang kailangan nyo pang isa, yung chassis o yung tinatawag natin na computer case. Ito po yon, si Thermaltake. Hindi po yan sponsor ni Thermaltake. Yan po yung chassis na gaming type chassis. Ibig sabihin, magandang klase siyang chassis. At magkano po yung ganyan chassis? Nakuha ko po yan ng mga 3,500 sa PC Express. Shoutout kay PC Express. At yung UPS, kung nagtatanong kayo kung magkano, ito ay 2,500. Mahal na po ito sa 2,700 hanggang 2,800. Yung power supply, nakakuha ko po ito ng mga 2,700. Mura na po yun sa ganong presyo. So, maliwanag na po tayo dito. Doon sa hard drive, nakakuha ko po ito ng mga 3,200 to 3,400. 2 terabyte po yan. Etong Evo na Samsung Evo 970 ay nakuha ko po ito ng 6,000. Medyo mahal po. Ang average po nito, mga nasa 5,400 hanggang 5,500. Wala po akong makuna na ganito kasi ibang binebenta nila yung 860. Mabagal po yun. Mabagal po yun sa 970. Okay? Eto, magkano po to? Hindi po to memory po o yung RAM, nasa 6,000 din po. At yung motherboard, tatanungin nyo kung magkano, 6,000 din po, mga kadads. Tapos ang kulang pa nito, wala pa tayong graphics card. Si graphics card, mahirap umorder. Napakadami ng demand sa graphics card. At usually,
Pag ngayon kayo bibili ng graphics card, at kung graphics card lang po ang bibili nyo, hindi po kayo makakabili ng walang kasamang ibang computer parts o hindi po siya fully assembled na system unit o yung nakalagay po sa chassis kagaya po niyan. Medyo mahihirapan po tayo dyan. So maghahanap po kayo ng vendor or ng computer store na nagbebenta ng separate graphics card. Yung graphics card ngayon, pinakamura na po yung GTX 1650, mga nasa 17,000 yun, 18,000. Ganun po kamahal ng mga parts ng computer ngayon kung mag-a-assemble po kayo ng inyong gaming computer. So, inuulit ko po sa inyo, kung ang budget nyo ay 50,000, average lang po yung mabubuo nyo. Baka nasa Ryzen 5 po yun o kaya i5 lang po. Okay? Maliwanag po tayo dyan. Okay, tignan natin yung laman ng processor. Ito po yung processor, binuksan ko na po. Ang laman po nito ay ito pong Ryzen 7 microprocessor. Ganyan lang po kalaki yan. At yung kanyang processor cooling fan. Yan po yung laman. Dalawa lang po yung laman yan. Ganito po yun. Pag ito ang binili nyong processor, wag na po kayo mag-upgrade ng ibang processor fan. Sapat na po ito o nakadesign na po ito sa ating motherboard at yung processor mismo. Kasi yung iba, ginagawa nila liquid cooling. Okay naman po yung liquid cooling, maganda po yon. Kaso kung nagtitipid kayo, wag na po kayong bumili ng ibang replacement cooling fan. Ito po ang ganitong fan, sapat na po yon. Yung iba kasi ginagawa nila, may ilaw to o meron siyang LED lights. Pero yung performance, same lang din po. At wag na po kayong bumili ng thermal paste kasi meron na po siyang pre-installed na thermal paste. Ito po. Yung thermal paste, nagpo-provide yun ng conductivity between metal plate ng ating processor at ng kanyang heatsink para hindi po siya mag-overheat yung processor. Kaya po meron siyang tinatawag na thermal paste. Okay po? At hindi po to sponsor ng vaccine. Ito po yung tinatawag na thermal paste. Ito po yung ginagamit natin kung wala pong thermal paste ang inyong processor o nilinis nyo yung buong computer, tinanggal nyo yung lumang thermal paste, bibili kayo ng thermal paste compound sa legit computer store. Magkano po yung ganito? Mga 100 pesos hanggang 500 pesos. Depende po yan sa brand. Alam ko yung mga ganitong brand, mga nasa 200 pesos. Ito po. Okay? Ito po yung processor ng Ryzen. Pag ikakabit nyo po ito, mga kadads, hanapin nyo yung chicken joy na naman po. Sorry. Yung kanyang pin number 1, nakalocate po dito yan. So, hindi nyo pwede siyang baliktarin kasi hindi po siya papasok. Pag tama po siya, lulubog po siya ng kusa. Pero kapag mali po yung pagkaka-install nyo, hindi po yan lulubog. Masisira po yan pag pinilit nyo po. Saka huwag nyo nga hawakan yung kanyang contact pins kasi baka mas static po yan. Kaya sabi ni Manok, oo nga po. Okay po, maliwanag po tayo doon. So, ilagay na po natin itong processor at ilock na po natin ang kanyang lock lever. Ganyan po yan. Napakadali lang pong install. Okay mga kadads, balik tayo. Ilalapag nyo lang yung processor cooling fan. At bago nyo ilapag, hanapin nyo muna yung power header. Ito po yung power header. Diyan po natin ikakabit yung ating
power ng fan para umikot po siya. So, kailangan malapit po siya dito, yung pinakakable. Yun lang po yung tips nun. Tapos, makikita nyo po ito, dapat po ito, nakaklip po doon sa magkabilang side. Nakaklip na po ito, pati yung kabila. Ngayon, itataas po natin yung lever. Yan po, yan po, yan po, yan po. Pag may tumunog, okay na po yan. Pero pag iba ang tumunog, yari kayo. Hindi, huwag kayo matakot. Sundan nyo lang yung kanyang procedure doon sa manual ng processor instruction o pag-assemble ng inyong processor sa motherboard. Sundan nyo lang po yung AMD installation instruction. Hindi po kayo mahihirapan dyan. Lahat po ng processor meron pong ganito. Then, mamili kayo dito sa dalawang header kung ano yung gagamitin nyo. Ang gawin nyo, mag-mini, mini, mini mo, mini, mini, mini mo. Hindi po ganun baka gayahin nyo ako. Kung ano yung pagkakalagay po dyan, hanapin nyo po yung CPU fan. Ito po yung CPU fan. Yung pangalawa po, ito yung chassis fan. So, siguraduhin nyo nakakabit yan sa chassis. Sa CPU fan dito po. Meron nakalagay na label doon sa motherboard kung ano yung chassis fan at saka CPU fan. Sa ganito po, tama na po yung pagkakalagay natin. Pause muna tayo. Kopya mani memory. Hindi po ito mani. Ito po yung RAM. Ito po yung tinatawag na DDR4. Mapansin nyo yung gitna niya, saka yung magkabilang gilid, hindi po pantay yung kanyang haba. O yung dimension niya, ito mahaba, ito maikli. DDR4 po yan. Ikabit na po natin sa motherboard memory slot. Okay? Dito po natin siya ikabit. Hindi po natin pwedeng pagbaliktarin to kasi hindi po siya papasok. Gawa meron po siyang tinatawag na memory latch o yung tapyas o yung indention niya kung tawagin. Ipapasok nyo lang po dito yan. Ganyan po, mga kadads. At yung isa din, ganun din po. So, inuulit ko, hindi po siya papasok pag bagbaliktad po yung inyong kabit. Kahit pilitin nyo po yan, kahit pahampasan nyo ng malunggay yan, padasalan nyo, hindi yan kakabit. Okay? Maliwanag po tayo dyan. So, dalawa pong memory. For future expansion, pwede pa rin po tayo maglagay ng dalawa pang 8 GB dito sa dalawang bakanting slot. Malinaw po tayo dyan. Okay mga kadads, ito po yung M.2 NVMe disk po natin o SSD. Ganyan lang po kalaki ang 6,000 na yan, napakaliit, pero napakamahal. Pero napakabilis. Okay, kabit po natin dito sa M.2 slot. Dito po sa number 1. Pwede rin po dito sa number 2, pero mas preferred ko dito. Kasi kung sakaling mag-expand si customer, pwede pa siya maglagay ng isa pang M.2. Tulak nyo lang po ng konti yan, mga kadads. Yan, para pumasok. Pag naitulak nyo na po yan, pwede na po yan. Pagkakalasin nyo, tutulak, ihahatakin nyo lang. Pag ipapasok, push nyo lang siya. Tapos, i-make sure na nakalapag po yan dito sa motherboard. Dito po. Kailangan yung butas na yan, lalagyan nyo po ng screw. Meron pong kasamang screw yung motherboard. Pause muna natin. Meron po siyang ganitong kasama. Hindi ko lang alam kung bakit siya, may kasama siyang iba. Pero pagkakaintindi ko po dito sa mga reserved screws niya, kasi may mga M.2 na mahaba, may M.2 na maikli. Tapos may langgam pa
Tapos, kukuha kayo ng screw. Ito, ganito po yung kaliit. Tapos, screwdriver. Nasaan ba yung screwdriver ko? Ito. Hindi kasya yung screw sa screwdriver. So, kailangan malitin po yung tip ng screwdriver o Phillips screwdriver. Saka po natin siya screw. So, i-check po natin yung kanyang orientation kung okay na po ba. Kung hindi, meron po yung stud na mahaba yung ganito. Pause muna natin. Proper po yung pagkaka-install natin. Gagamit tayo ng spacer dito. May kasama yan. So, huwag nyo pong iwawala ito para po yun dito sa pangalawang M.2. So, okay na. May processor na, may M.2, may RAM na po siya. Okay, pag magbabaklas kayo, tatanggalin nyo sa kaha yung chassis. Tanggalin nyo muna sa ibabaw. Tanggalin nyo muna yung tape. Tapos itumban nyo siya. Nagaya po niyan. Kasi mabigat po yan, hindi nyo po pwedeng kalasin yan o hatakin basta-basta. Itutumban nyo po yan, pagkatapos saka nyo hatakin ng ganyan. Ganyan po yung tamang setup. O pagtanggal sa loob ng box ng inyong chassis. Saka huwag nyo kakalimutan, minsan meron yung static charge. So baka kayo makuryente, pag nahawakan yung metal, humawa kayo dito sa metal ng screwdriver para ma-discharge yung kanyang static. Nakakakiliti po yun, pero hindi po yun nakakamatay. Ayan. Tapos sa kanyang kalasin. Pati po yung ilalim. Ito po. Ayan, ito po yung chassis ng customer po natin. May minamahal na customer. So, ito yung nagustuhan niyang chassis. At based din po sa ating recommendation, maganda po ito. Maganda po ito, mga kadads. Kung mag-a-assemble kayo, ito na yung piliin nyo. May ballpen pang kasama. Siguro kahapon sa PC Express, na iwan to sa loob ng box. Hindi ko napansin. Sa ano po kayo kinuha? Sa PC Express SM North. Ito po yung chassis niya. Yan. Ito po yung itsura niya. Hindi po natin alam kung nasaan yung ibabaw. Kasi sa ibabaw, meron po siya ngayong mga USB slots. Yan. Tapos nandito yung power. Yan po siya. Ganyan po siya kaganda. Ngayon, prone lang po siya sa alikabok. So, dapat yung computer, dapat na maintain po ito. Or kung wala po kayong panglinis palagi, patungan nyo na lang po ng cardboard or papel o anything na mabigat. Basta hindi lang po ma-expose ito. Okay? Ito po yung kanyang harapan. Yung kanyang front bezel. Wala na po siyang optical drive. Hindi na po pwede maglagay ng optical drive dito. Ang paraan para makapaglagay po kayo ng optical drive o DVD writer, yung DVD writer na external o yung USB type. Hindi po USB flash drive, iba po yun. External USB DVD writer o DVD multi-burner. Kasi hindi naman po yun nagagamit madalas kaya tinanggal na po nila. So, ang kagandahan po nito, tempered glass po siya. Hindi po siya basta-basta nagagasgas. Kasi yung ibang mga chassis, kapag tinanggal niyo yung protective plastic sheet na yan, sheet daw ang tawag Hindi, protective film, pag nahawakan yun o natamaan nyo ng ibang object, madaling magasgas.
Kasi yung iba pong mga chassis kaya mura, gawa lang po yun sa acrylic board, hindi po siya salamin. Ito, mas magandang glass, tempered glass. Ang tempered glass, kapag ito ay nabasag, durog-durog po talaga siya. Hindi po kayo masusugatan o matitibo kung tawagin. Yun, kasi pag nabasag po ang tempered glass, para po siyang napupulbos. Para talagang durog na durog. Wala siyang mga sharp edges kapag nabasag. Ganun po siya kaganda. Medyo mahal nga lang po talaga. Kaya umabot po siya ng mga 3,500 o 3,600 tong chassis na to. Tapos ang kagandahan po niya, ito po yung kanyang layout sa likod. Mas secure yung graphics card kasi ito naka ilalim o tinatawag natin naka-concave siya. Hindi po yung ibang conventional chassis na ito flat. Pag nagalaw po yung likod,